tigpaminaw. Ania ang nasudnong awit. DXUM 819 sa dial sa inyong mga radyo. Magsugod na sa Mansibya. Ang sibiyanan DXUM, usa ka commercial radio station nga gidumala o gikantiyahan sa Mount Apo Broadcasting System o MBS. Ang DXUM nagsibya sa syudad sa Davao sa gikusgon nga 10,000 watts. Ang studio niini nahimutan sa UMBN Broadcast Center sa C. Bangoy Street o ang transmitter ay mula sa University of sa pagtugod sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunications Commission. Ingon ng mga first-class radio telephone operators. Glicerio T. Magdales Sr., Chief Technician, with MTC license number 96-IPX-16425. Virgilio C. Andrina, with MTC license number 95-IPXI-5774. Ronaldo O. Mandreza, with NTC license number 95-IPXI-2007. O Julius V. Luzon, with NTC license number 98-IPXI-21015. Mga suki namong tigpaminaw, ang DXUM 819. Magsugod na sa Pagsibya. Ang 819 DXUM News and Public Affairs. Nagsibya, kikan sa dakbayan sa Davao. 819 DXUM. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estudjem Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang buka mo, O Diyos, di matutnan. Ituboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan.
please. Balay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw at ta na Domingo. Sa Tres, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awito ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal, kay ikaw ang dalaman mo. Nag-anpo ang Ginoong Diyos langit ng namang amahan, ano nasa kami ngayon tatmaas kabungtakon. Nagasimba kanimo, o nagahalad kami o Diyos sa mong kaugalingon nga na kanimo. Ingon nga buhing halad o ginangpuna kini, pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takos ka nga among pagasimbahon, pagayokbuan, pasidunggan o pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoong Dios dawata o panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangin kami sa among paghalad kanimo. O karon ato na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako na yellow, blue ug green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit mong Dios na balaan. Aniya na usab ang imo makatawhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang niining buluhatona. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan, ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangin ug tabang ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ilang mga halad. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon adto na kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andaman na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining panog sa matag inom ninyo nining kupag isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa. Diyoteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasaylua kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen.
Ug karon ato na sab nga pagkakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug salamat sa Dios. Bikas niya kini ang gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Sa pagkakaroon ang karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug ningon siya kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Kini man-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na sab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami, nga nakaambit na usab niini nga mong komunyon, diin nagasimbolo, sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami, nga sa paagi niini, padayon na mo masangyaw ng imong pulong, ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan, nga mahigmata ug may balik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios, nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin, ug ablihay karon ang among makasing-kasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan mag-ingon, Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod na sa versikulo 12, giingon din. Si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mabituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natao nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabalita ni Hari Herodes na ini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mapangulong pari ug ang magtutudlo sa balaod ug ipangutana niya sila, asa man matawa ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huday, dili ka init sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mo'y magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumudoong nga gikan sa sidlakan alang sa katigom na tinago o giya na sayran gikan kanila ang untok na takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplaganan ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon
ang mao gihapon bituon nga nakita nila dito sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ila nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniya bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo gipay matngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini giuluhan mga dumodoong gikan sa sidlakan. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Nahuman na tao si Ginoong Hesukristo mga igsoon pinagi sa lalang sa Espiritu o siya gipakatao ni Maria. Nasairan kini sa mga tao nga maalamon mahitungod sa mga bituon. Kay sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo mga igsoon aduna may misubang nga bituon. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo siya mao ang mahayag nga kabugason. Na sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo mga igsoon misubang dayon ang usapang mahayag nga bituon. Ug kay makita diyan sa mga deregon nga mga tao nga dunay bituon nga misubang na kanang nagtinguha sila sa pag-adto sa Hudiya tungod kay dito Manila nakita ang maong bituon nga misubang. Ug ang tuyo nila mga igsoon nga nung moadto sila dito tungod sa bituon tungod kay ilang nasiran na dunay umaabot nga hari sa Israel ug nanunubos sa iyang katawhan nga matao dito ug sila mosimba kaniya. Ug ilang simbahon ang bata nga tao tungod kay nasayod sila na kana nga maong bata dili ordinaryo kundi siya mao ang bugtong anak sa Dios. Kaya dili pwede nga simbahon ang tao kundi ang angay nga simbahon mao lamang ang atong Ginoong Dios mga igsoon. Nanitan ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 12 matud pa. Si Jesus na tao sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mabituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana hain man ang bata nga natawo nga may mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 1 gisgutan nga si Ginoong Hesukristo na tao sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya niadtong panahona may pipila ka mga maalamon nga mga tao o wala hiskuti dinhi kung pila sila kabuok. Pero sumala sa ato nasayran mga igsoon nga sa matag tuig gisaulog kining 3 kings o tulok ka hari apan ang diskuta dinhi pipila ka mga maalamon. Kung nag-diskut kita mga maalamon mga igsoon may posibilidad na kinunatawhana mga hari. Kaya basta hari ka kinanglan na maalamon ka o kung dili ka maalamon dili ka pwede na maalamon tungod sa mga bituon ng igsoon. Nakabantay sila na doon ay may subang na bituon na unta ang mga bituon diha sa langit na oragyot ang plastar ni Ana kada gabi tungod yung kahawon. Pero ilang na matiktan ng igsoon na doon ay talagsaon na bituon na may subang o kanakabantay sila na kining nga mong bituon talagsaon o kini mao ang katubanan sa panagna sa propeta. Mao kana nga wala sila maglangan og miadto sila sa Jerusalem ug matud pa dinhi sa bersikulo 2 nga nangutana sila sa mga taga Jerusalem kung asa man na tao ang bata nga mo'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Og natingala ang mga taga Jerusalem ngano nga nakapangutana man niini kini nga mao mga dumudoong. Og ilang gipasabot ngadto sa mga taga Jerusalem nga ilang nakita ang pagsubang sa bituon sa bata dito sa sidlakan. Mao kana nga matod pa nila mianhi kami aron nga mosimba kami niining bataa tungod kinasayod kami nga kining bataa mao ang katumanan sa panagna sa propeta. Padayon ta sa bersikulo 3 matod pa sa pagkabalita ni Hari Herodes niini wala siya may mutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Nabini mga igsoon sa bersikulo 3 gisgutan nga sa diya nga nabalitaan kini ni Hari Herodes wala siya may mutang sa diya nasayod siya nga natao na ang mahimong hari sa mga Hudiyo. Ingon man ang tibuok Jerusalem wala sila mahimutang
tungod kay nahadlok sila kung lahi na ang mahimong hari. Apan wala sila masayod nga ang pagkahari ni Ginoong Jesucristo dili hari sa kalibutanon nga mga katuyuan, kundi dili hari sa espirituhan nga kahimtang aron nga tungod niini ang tao mabag-o sa ilang pagkinabuhi. Padayon pas versikulo 4 matod pa, gitigom niya ang mga pangulong pari o ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila asa man matao ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dakong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang isa ka pangulo nga may nagmando sa akong katawhan ang Israel. Dini mga isang sa versikulo 4 hantod sa versikulo 6 gisgutan nga gitigom dayon ni Hari Herodes ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug sila iyang gipangutana kung asa man matao ang Mesiyas. Ug mitubag sila nga sa Bethlehem matao ang Mesiyas kay mao kini ang gisulat sa propeta. Ug matod pa sa sulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga may magmando sa akong katawhan ang Israel. Padayon tas versikulo 7 matod pa, dusa ipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa katigom nga tinago ug inasuran gikan kanila inuntot ni takta sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa pagkaplatanan ninyo siya, ay baluo ako, aron buhato ako na simba sa kaniya. Unya mga isang sa versikulo 7 o versikulo 8 giskutan, nga gipatawag ni Herodes kining mga dumudoong ug iyang gipangutana kung unsa ang untok na takna sa pagsubang niining bituon nga ila nakita. Og si Herodes kitug-anan sa mga dumudoong ug human nga iya nasayran kining tanan mga igsoon, iya dayong giingnan ang mga dumudoong nga pangadto na kamo sa Bethlehem. Unya sa diya nga inyo makit-an ang bata, balik kamo dinhi ug pahibaw-a ako aron nga moadto usab ako ug mosimba sa bata. Padayon ta sa bersikulo 9 matod pa, unya nanglakaw sila. Samtang naglakaw sila, nakita nila ang bituon, ang maog gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nimutangan sa bata. Dinhi sa bersikulo 9 mga igsoon gisgutan nga sa pagpanglakaw na niining mga maalamon nga mga dumudoong, nakita no sab nila ang bituon nga misubang og ang maong bituon mao kini ang naguna kanila, mao kini ang migiya kanila aron nga sila makatultol o makakita sa bata. Ug ang maong bituon mga igsoon naguna kini sa ilang dalan hangtod nga mihunong kini dito gyud tungod sa pasungan. Padayon tas bersikulo 10, nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 10 gisaysay nga ang mga maalamon nga mga dumudoong nalipay sila pag-ayo nga ila nakita ang bituon nga mo'y nagiya kanila aron nga ila makita ang bata. Naingon ni ana sa bangatong kinabuhi mga igsoon, sa diya nga kita makadungog sa pulong sa Dios, malipay kita nganuman ang pulong sa Dios kahayag kini niningit-ngit nga kalibutan. Ug kung aton tugutan ang atong mga kinabuhi nga kanunay ta mahayagan sa pulong sa Dios mga igsoon, maghatod kini kanato sa kadaugan ug maghatod kini kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana nga angay nga malipay ta nga sa matag karon ug unya nahayagan ang atong mga kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Sama sa kalipay nining mga dumudoong nga sila nahayagan sa bituon. Ug sa akong giingon ganiha kining among bituon mga igsoon talagsaon, tungod kay kining among bituon miiwag man kanila samtang sila naglakaw paingon sa bata, ug mihunong kini dito gyud tungod sa nahimutangan sa bata. Padayon tas bersikulo 11 matod pa, unya misulod sila sa balay ug ila nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ila mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Dinhi sa bersikulo 11 gisgutan nga misulod kini nga mga maalamon sa balay diin tua dito si Maria, si Jose ug ang bata. O kining balaya labihang gamaya tawon kay kining nga mong balay pasungan man in taon sa mananap. Og ang gibuhat nining mga dumudoong mga igsoon, miluhod sila sa bata.
og misimba sila sa bata og naghalad sila sa lain-lain nga mga gasa. Dunay mihalad og bulawan, dunay mihalad og insenso, o dunay mihalad og mira. Padayon ta sa bersikulo 12 matod pa, pinagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 12 gisgutan nga ang maong mga dumodoong gipadamgo sila sa Dios nga dili sila mobalik kang Herodes, tungod kay ang Dios nasayod man sa tinguha o plano ni Herodes nga iyang ipapatay ang bata. Mao kana nga miingon ang Dios niini nga mga dumodoong pinagi sa damgo nga ayaw mo pagbalik ni Herodes kay duna siya daotan nga tinguha. Mao kato nga pagmata niining tulo ka mga dumodoong mga igsoon, dayon na mauli na sila, na mauli sila sa silangan agi sa lain nga dalan. Sa ato pa ilang gisunod ang giya sa Dios sa ilang kinabuhi, tungod kay di man sila gusto nga maalaot ang bata nga matugyan kini sa daotang kamot sa hari nga mao si Herodes. Niining bahina makaingon kita nga ang daotan dili gayud mo lampos, kay doon na may Dios nga mopakgang sa mga planong daotan, ug ang Dios mga igsoon andam gayud nga motabang ug maghimog mapamaagi aron nga ang mga matarong malikay sa mga kadaot. Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong giyangyon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ngayon dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngayon dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutay hikap mo Ginoo. Sa diyutay hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw mo tabang gayod aron nga matuman ang imong kabubuton, aron nga dili magmalampuson ang dautan batok sa matarong. O Dios, pasayloa kaming tanan sa among makasalanan sa pulong sa nauhunag sa buhat. Hugasin among kasing-kasing ug himo ang limpyo sa imong atubangan. Solbara o Dios ang among mga problema ug tagbua ang among panginahanglan. Bubuhi kami sa imong panalangin, labi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ila ikapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang mga buhat sa ilang makamot sama sa pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlawng pagpangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mabuta, bungol, bakol, amang, piang, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, o gahit, diabetes, arthritis, high blood, ulcer, goiter, cancer, mayoma, insomnia, malaria, dengue, ubo, sipon, hilanat, mga sakit sa unod, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. O pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan, ama daw tayo Espiritu, mga sakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakya ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro o ayuha kanang anaa sa banig sa balatian. Ihatag sa Dios ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa ang daghang pagkatawhan sa silangan kasadpan amyanan og habagatan, og himuang ang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. Og kaloy-i ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimong milagroso epektibo silang paggamit kada adlaw. Sama sa lana, haplas, tubig, blessing cloth, healing cloth, agyo ug uban pa. Og itugot o Dios nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo, nga ang imong langiton tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Sa Diyos ay hikap mo Ginoo. Tindogikan sa imong giludhan o si adlaw ta nga Domingo. Ang ato nga mong panagtigom anha paghimuon sa covered court sa Esperanza Masbate karong alas 10 sa buntag tuod sa Tantalan.
Kunya alas 12 sa upo, ana ako sa Residencia, nitapay dito o nanay Chris Kasursal sa buktong Lugilang Puyang, TV Corpus, Masbate. O kunya alas 2 sa hapon, ana ako sa Residencia, ni Enteng o Ginding Aduwila sa Patag Bumurog, Katayngan, Masbate. Hulyo 17 adlang Huwebes, ana ako sa Residencia, ni nanay Linda Navarro, alas 8 sa Buntag, sa Quintagbukan, Aboyo Clip. Pagkalas 10 ana ako sa City Plaza, sa Baybay, Sikilit. Pagkalas 12 sa upo, ana ako sa Residencia, na nanay Rosario Balingit sa Barangay Itong Matalong Liti. Pagkalas 2 sa hapon, ana ako sa Residencia, na Tatay Gundin o nanay Melmin Amasuma sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang Liti. Hulyo 18 sa Ormo, Tinabay Merida o Palombo. Hulyo 20 sa Cebu City o Danao City. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava, Lipat, Calatrava. Good morning. This is DYVL Aksyon Radio, 819 kilohertz on the standard broadcast band with a power of 10,000 watts. DYVL Aksyon Radio is owned and operated by the Manila Broadcasting Company with permit to operate issued by the National Telecommunications Commission, BSD 0538-2013. Its studio and offices are located at PNP Road, Maharlika Highway, Barangay Campitic, Palo, Leyte. DYVL Aksyon Radio, 819 kilohertz on the standard broadcast band is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Wayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka masisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong maghaw, may nilatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiinging. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Great and merciful God, Lord of peace and of life, your designs are for peace, not affliction. You sent your Son Jesus to proclaim peace to those near and afar, and to reunite people of all races and descent in a single family. Hear the unanimous cry of your children, the sorrowful plea of all humanity for peace. Speak to the hearts of those in charge of the destiny of others. Stop the desire for retaliation and revenge. Suggest with your spirit new solutions, generous and honorable gestures, time for patient waiting. Grant to our times days of peace. Amen. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, oh yeah, for always being here, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we call. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way. And
yet to be. So much is yet to be. The trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Oh yes, it will be your strength. Yes, it will. That saves, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Worship you, Lord. Here we are, giving you thanks for all you do. Oh, thank you. And as we pray and worship your holy name, you are here, yes, you are, dwelling within our praise. Thank God, you are here, dwelling within our praise. Oh, thank you, Lord. You are here, dwelling within our praise. You are. Manila Broadcasting Company. Kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 819. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. Sa drama. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 819. May luwa kami sa among mga kasalaan. Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat, ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Sino ang aking kapwa? Mapagpalang araw ng linggo, kapatid. Nasa ika-15 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. May tumindig na isang guro ng batas upang subukin si Jesus. Guro, ano ang aking gagawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan? Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, at ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong lakas, at ng buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Ngunit gustong mga tuwira ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang yun. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayon din naman may isang Levitang napadaan sa lugar na yon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan.
Ngunit may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya, kaya't lumapit ito. Binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Isinakay nito ang tao sa kanyang sariling hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. At sinabi ni Jesus, Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? ang nagdalang habag sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Humayok at ganoon din ang gawin. Isinulat po ni Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul ang pagninilay. Wala akong pake. Inaamin ko na maraming beses ko na ring ginamit ang mga katagang ito. Bakit kailangan kong makialam sa buhay ng may buhay? Ikaw, kapatid, kailan mo huling ginamit ang mga salitang ito? Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa linggong ito na hindi lamang damdamin ang tunay na pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay isang pandiwa. Ito ay kumikilos, gumagawa at nagsasakripisyo. Ang mabuting Samaritano ay modelo ng taong totoong nagmamahal. Hindi siya manhid o naging pabaya. Nakialam siya. Nagkaroon siya ng malasakit sa kapwang nangangailangan. Kaya ang Ebanghelyo sa linggong ito ay isa ring malaking hamon. Ating bigyang buhay ang salitang pag-ibig. Huwag lang tayo puro dasal at pagsisimba. Ang totoong Kristiyano ay katulad ng mabuting Samaritano. Tumitigil para tumulong. Gumugugol ng panahon at nagbibigay ng atensyon sa kapwang nangangailangan sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paullines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paullines Radio collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. patuloy kayong nakikinig sa 8-19 Aksyon Radyo. 8-19 Aksyon Radyo. Oras sa DWV, Aksyon Radyo, las 3:42. Come on! Maupay nga ka, Sinarakan Visayas. Kumusta? Good morning, madaras sanggay. Pamuhay-puhay. Aga na kita, Domingo kita nga magaon. Gan pizza 13 na nga bulan ito na Hulyo, tuig 2025. Kumusta na itong mga suki kanginan, mga nagkakamata na? Yung kay Kuya G. Argala, ron na regala taramdaan pag matarasang kay Sunday edition, kapunyo ko ito balas 4:45. Gato nili pagkatarangka kay Domingo yan ha. Adlaw ko niya ng mga gaon. Akong itong Pangiglin Margalyo. Mga pinili naman magnamit ng mga sonata na itong ibabatian, mga dinomingo, at iyong mga paborito. Mga Sunday music. Mga old song atong bababatian, hani yung paborito ng mga disco chats. O pwede gayapon magtangga, tango, magbogi, waltz. Diba mo itong mga Domingo nga tukar? Domingo kita nga para na itong mga maniring ba? Para na itong may plano pagsimba o pag nobina, pag rosaryo yun ang magahon. Ang mga chapel o di man yung mga simbahan. Ano man yung klase natin gintutuhan yung mga simbahan o buhat na aga na. Importante pero kita magpasalamat
Anaton makagaraham diin bago naman ang kinabuhi aton karawat yan ang magaon. Anaton pira ka oras sa pagbahuay. Anaton lawas nga usahay mga pataliton pangabuhi. Iba? Mga naglalari, mga merkaduhan o magtirinda. Mga talipapa, kumusta gapon? Yan ang aga. Yan na natong gapon mga magbibiyahi. Na naton mga nagamit ang mga kalsadahan. Mga drivers naton. Ang mga klase naton mamaniw ng mga sarkyan. Pero may kita good maginhirot. Maging babintayon para iwas itong mga disgrasya. Mga ginaway bahay. Naton mga kabulig kapanimalay, kumusta? Yan family banding yan kada-Domingo. Katapos kung magkapagsigba. Pwede gihapon baga magpatugnaw tungod nga masyadong kapaso yan na mapingit itong sira ko nadlaw. Morning na naton mga nanmamahong temprano mga nagkakapi gihapon. Atong text line prepare na atong mga pumukaw yung tanan. Naton pero may ginatag ang mga text line didi. Amon iyo dayali para makapamukaw din mga sanggay magapangumusta atong mga nagkakamata na. Ang pinupukaw na katulog ang kinukumusta nagmamata na. Hala, kapina. Anatong gyapon mga joggers siya na o mga nagsusumba. Mga nagtatay bukayaga o Domingo amo ito nurog. Exercise. Aliba nagja-jogging liwat. Mga gutin natong magparakabuhi. Anatong mga parag-uma. Mga mangarisda. O ano man ang klase natong pangita matagadlaw. Good morning na. Samtang di kita maglangan, siya na durot. Tayo tanan. Up with the lock, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful day. Birds are singing, and you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, Sunday.
Alam mo, tanas ang kalas, 3.50 na DWV, Election Radio, nga nabugo sa Pilipinas. 10 minutos na, alas 4 na. Carol, Ate Carol Palacio, into de Barangay Buena Vista, Harold Leti. Kabarangay ni Alan Kaya nga ni Marites, nga ni Ate Leslie Cordita, nga Rofo Salvachera. Iyan lang nagmamata na. Kanina pa, Imali Marilo, Paridani, Barangay Digong, Nagamil Leti, Manailin Bayuna, nagmamata na gihapon. Ate Jusa Arbuso nga Manobini, Iparibini, Marijusa. Pero yan lang, temprano pa. Wala pa nga magtitigang at programa. Tawag na, hello, good morning. Manan lang. Hello, Kuya. Temprano ka man. Wala pa nga kita pagtitigang. Sa nun pala, tawag ka na. Kaya mo baga mga batanon. Lokot pa. Inot batanon. Sige daw. Pag-abot ko't batanon timlamyaw. Ikaw, makibata ka na la. Makibatanon. Balita, manan lang. Happy Sunday. Hayo dida La Paz Leti. Iti mo signal, Chapi, deklarado, manan lang. Mula gyapon. Balin ito ni mo, di na kinamamutangan. Biksal pa, maupat ka, Biksal. Wari lagi hapon. Mula gyapon, manan lang. At Chapi lagi hapon ni mo signal. Ito waray pa. Ito na. Di na, okay, igo. Naigo. Nabulos ay. Ato kan Marilo Alpino, kan Manay Kapirante, kan Mimay Diaz, kan Rebeli, kan Tita siya, kan Mana Bining Katang-Katang, kan Mana Inding Arroyo, maupay nga aga Mana Inding, kan Nore Bignotea, kan Josa Benis, kan Nora Berito, kan Maria Rosales, kan Bitik Ramagandun, kan Mike Ninyas, kan Marlon Diaz, kan Biksamar, kan Dennis Tampanan, kan Boy Salvador, kan Danilo Custodio, kan Roberto Saldatan Rapatos, kan Sultan Naidil Samala, kan Nidar Sabala. Salamat kaya. Salamat manan lang, Alejandra Zavala, didiha La Paz Leti. Morning mga taga-Lapas, ha? Maupay nga aga natin mga Lapas noon. Yan, adihi Marijusa Arbuso, may niya shout out pamukaw. Ati Jusa Arbuso, may pamukaw. Ngadakan Carol Banisa, Alan, Madi, Marilo, Paridani, Maritasing, Madsuraida. Yan, Dikdik, Madinora, Bernie, Ati Anlang, Parisaning, and Arlen. Now to didi, Ati Jusa, mo pamukaw. Samtang ipadi Robin Numyo, nagmamata na gyapon na pisan de pare. Ipadi Robin Numyo nga ni Mari Judith, ex-kapitana Judith Numyo, di barangay Sapsap Pastrana Leti, mga taga Sapsap mo pingaga. Tanan din nga itong mga sangkay. Hiraman na Ruli Boniface, yung nagmamata na permit na mamati. Ipari Marino Galyaron, Madiason, Jeffrey Maymay Abuganda, Manarumi, Manabibi Fuerte, Ipari ito'y Kapitan Lutoy Lahera, alias Batikulon. Mama Lods, nagmamata na gyapon. Mama Lods, mapingaga di Burawin Leti. Yan, di pa, sumpay ni Ate Diyosa. Pare Jeffrey Maymay, Dupax Torubay, Freddy, Ibin, La Manahilin, Madi Dili Sudario, Maribik Cornesta, Ate Vin, Atinding, Manotan, Madiason, Yuto, Yuto.